Ang siyahan naton nga ginaandaman of course ang usual naton nga ginbubuhat no. Ang pag-andam naton mga eskwelahan naton learning environments para maging safe iton aton mga eskwelahan. So iton ikaduha nga aton ginaandaman yan na iton pag-implement naton iton aton 3-term nga school year. So nag-start na kitahan mga orientations para na aton mga supervisors, sa naton mga school heads, nga na naton mga teachers kung paano naton ito i-implementar. At the same time, may nakita mga gimbubuhat pa ibang mga activities, ang continuation han aton pag-implementar han revised K-10 curriculum. Kaya na nga school year amon pinaka-last nga phase. So bali yan na starting last week until this week. I think until next week may ada pa kita mga trainings nga gibubuhat an aton mga teachers pag-implementarhan grades 6, grade 6, 9 and 10. So amo ini ang last phase an aton implementation han revised K-10 curriculum. In terms sa naton school calendar, waray good no. Adala iton may adala mga changes within no an aton school year, pero an aton calendar is we are still bound to follow an Republic Act 11480 wherein anuhin 200 to 220 school days. So hapag kaya na based on aton DepEd order number 09 series 2026 ang guidelines inihiyahan aton school calendar no. May nakita 201 school days. Okay? So ma-start inihiya hiton June 8 ngan ma-end hiton April 8 next year. Ito aton school year 2026-2027. So iton ma-start hiton June 8 and will end on April 8 of 2027. So June 8 to April 8, 2027. Ang mga changes in may major change in niya is imbis nga upat kita ka quarters gin-divide in 4 quarters, gin-divide dala in 3 quarters. Kaya gintawag naton nga 3 term. Kung correct naton diri trimester because we would like to have a distinction it ginagamit itong college nga trimester. We call it the 3 term. So an aton daan nga is 4 quarters. Amo ito nga may kita upat nga examinations. First quarter, second quarter. So ang bugos nga school year gindi-divide into 4 quarters. So ang mga competencies to be covered within the school year gindi-divide in 4 quarters. Now we divided it into 3 quarters. So bali ang epekto iton magtutulo na laan quarterly examinations, therefore tutulo na laan mai-enter nga grades sa mga. So bali ang epekto iton magtutulo na laan quarterly examinations, therefore tutulo na laan mai-enter nga grades sa mga estudyante no diri na upat, di ba? Kaya kailangan kasi uupat first quarter up to fourth quarter, katapos last column of course ang era mga report cards is an average grade. So yan na bali tutulo na lang, kay tutulo naman lang at quarters. May kiti tinatawag nga end of term block. Kaya singon for the entire school year, kada term may ada instructional block nga no interruptions. So ang focus is on instruction, pag-deliver an instruction, pag-develop ang mga competencies ang mga kabataan. So gain na di-discourage naton ini dinhi ang pag-conduct, diri lang agad discourage. Igindi diri good ang pag-conduct han mga extracurricular activities. So naka-focus good lang. So bali may ada kita hito number of days nga diri pwede ma-disrupt ang mga classes. Except na lang kung mga force majeure ang course, kung mga kalamidad, no? Nga diri gud naton mapupugnan. Pero again, flexible man kita, andam man kita hiton aton mga learning materials nga just in case magkakamay-ada hin interruption, diri kayahan aton mga eskwelahan hin face-to-face nga classes, then makadto kita hiton ibang modality.
Pero ano, very purpose good hinihiyang mga changes natin nga ginbuhat, ini nga mga reforms natin ginbubuhat para ma-increase natin ang number of instructional time. Kay usa nga findings han IDCOM is hing kadadamo han nawawara han instructional time. So, kadamo. So for example, kung may kita 201 school days, tapos let's say ang para instructional time dito is or instructional days is 198, sigunta na lang. Ito nga 198 nga dapat magdi-deliver, no, nagdi-develop ang mga competencies ng mga bata, damo ang nawawara because of the many activities and other disruptions. So hiniya na nga pagbag-o naton, sisiguro naton nga ito nga instructional block waray mga disruptions. Mahingangain man ang extracurricular activities nga nan iba pa nga mga activities na pagbubuhaton, pati ang pag-compute ng mga grades ng mga teachers, ang distribution ng mga cards, tinatawag end of term block. So there are 2 weeks for every term nga gina-allot ito.